So we'll continue on with our series of ways of the wise. So first of all, where does wisdom come from? Wisdom comes from God. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. If you ignore God in your life, then there will be no wisdom. You may be intellectuals, you may be good in philosophy, but that is not necessarily true that you will have wisdom. Wisdom is the right decision in the right time, having the best result in your life. And the title of our message for today is Be Genuine, or the genuineness of our faith. Why is that so? Because not all faith is genuine. Hindi lahat po ng pananampalataya ng tao ay tunay na pananampalataya. At marami sa atin na nag-i-struggle tungkol sa ating pananampalataya. We struggle with faith. We struggle with a true faith in our lives. So ang ating pong titingnan ngayon ay yung benefits of having genuine faith. Benefit of having a genuine faith. Ano po yan? If you have a genuine faith, then you will never feel condemned. When we sin, we condemn ourselves. When we sin, pag tayo nagkasala, mabigat po ang ating loob. Sino po dito ang masaya pag nagkakasala? Hindi ba pag tayo nagkakasala, we are not happy about the sins that we committed. At kalimitan po yung sins na yon, yung mga flaws, yun ang nangyayari sa atin, and then yun ang ating failure when we sin. Nagkakaroon nito ng negative impact sa ating buhay. Amen po. Sabi niyo yung word na yun, sin begets negative impact in our lives. Magkakaroon ng negative impact ang kasalanan. So, if you have a genuine faith, then ang benefit nito, benefit of having genuine faith is you will never feel condemned in your life. There's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala ang nakipag-isa kay Kristo ay wala na sa kahatulan. Dahil ganyan kabuti ang ating Panginoon. Kung hindi hinandal ng Panginoon, kung hindi in-overcome ng Diyos, if God did not overcome sin at the cross of Calvary, and before He died, nakabuka ang kanyang kamay at sinasabi niya, ganito ko kayo kamahal. This is how much I love you. I would rather experience death instead of living eternally without you. Kaya siya ay nagkatawang tao para tayo ay tulungan at turuan at para imulat ang ating mga mata sa katotohanan dahil siya ilaw. Ang ilaw ay nag-i-illuminate. Ang ilaw nagdudulot ng kaliwanagan sa bawat isipan. Amen po. Ang benefit of genuine faith is this. You know what authority you have against the devil's work. Sabi rin sa Luke 10:19, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, binibigyan ko kayo ng autoridad upang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihang kaway, walang makapananakit sa inyo. Authority. So, you will understand what the authority you have against the devil. And then, you become fruitful to what you do for God's kingdom. Alam yung fruitfulness, yung mabungang buhay, ay namimiss ng marami. Fruitfulness. Kahit gaanong karami ng pera, even if you have all the money in the world, but if you do not have fulfillment in life, if you do not have fruitfulness in life, then you miss out. Amen po ba tayo doon? Pag marami ng pera, naghahanap ng libangan, pupunta sa casino. Tama? Pag maraming pera, pupunta sa casino, pupunta sa mga sugalan, pupunta sa sabungan. Nag-guess niyo pa ako doon? Susundan niyo pa ako? Gambling, pupunta siya sa mga bisyo, maghahanap siya ng mapaglilibangan. And normally, alam naman natin na sinasabi ng Panginoon, we know that God's expressed to us and gave us the word. 1 John 5:19, that we know that we are of God
And the whole world is under the sway of the evil one, of the wicked one. Evil one, wicked one, devil, against a sway of Satan. Ang kanyang ways, ang kanyang mga pamamaraan in the world. And then, if we have a genuine faith, you're standing in the sight of God. Amen po. Your position in the sight of God. And you understand the purpose of His death at the cross. Why Jesus Christ died at the cross? Bakit ibinitin sa punong kahoy? Bakit hindi siya ibinitay? Bakit hindi siya pinugutan ng ulo? Bakit hindi siya sinaksak? Kundi ibinitin sa punong kahoy. Merong purpose kung bakit. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Cursed is everyone who hangs on the tree. And some churches teach us that we should repent from the sins of our forefathers. Humihingi kami ng tawad sa kasalanan ng aming mga ninuno, humihingi kami ng tawad sa kasalanan ng aming mga lolo at lola. Pero tayo, iniredeem na tayo ng sumpa ng kasalanan. So we do not have to pray that kind of prayer anymore. Amen. Amen po. Now, if you have your genuine faith, you're always grateful on what God has done for you. Grateful. Marami ay mga ungrateful. Meron na siyang mga blessings. Pag nalulunod sa blessings, nag-aaway pa mag-asawa sa blessings. Nag-aaway pa magkakapatid sa blessings. Nagigets mo ako? Totoo po ba yung sinasabi ko? Namatay yung magulang, nagmana ng milyones. Pag-aawayan pa nila yung milyones. Dati wala sila, pero ngayon milyon-milyon na. Pag-aawayan pa nila yung blessings na yon na hindi naman nila pinaghirapan. Now, if you have genuine faith, you're always grateful on what God have done for you. Kaya ngayon, titingnan po natin dito sa James chapter 2, verse 14 to 26. Yung faith, kung yung tunay na faith, it says here, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works actually? Can faith save him? Can that kind of faith save him? Tingnan niyo po. Ano ang mapapala ng isang tao? What profit? What does it profit, my brethren? Ano ang pakinabang? Ano ang pakinabang ng isang tao kung sinasabi na sino man, siya may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa kanyang gawa. Nakukuha niyo ba ang aking point? May pananampalataya pero walang ginagawa. May pananampalataya pero walang commitment. May pananampalataya pero walang itinutulong sa church. Para bagang ikaw ay kapamilya pero wala kang ginawa kundi kumain, tanong kay nanay, ano ulam? Darating ang nanay, ano ulam? What's the food for today? Wala kang gustong itulong. So what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? Can that kind of faith save him? If a brother, this is an example, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm, and be filled. But you do not give them the things which are needed for the body. Hindi mo naman bibigyan ng pagkain. Hindi mo sabi mo, magpakabusog ka, magpakainit ka. Mga minamahal ng Panginoon, walang iniwan to doon siya sinasabi, mabait naman siya, hindi lang halata. Nakarinig na ba kayo noon? Ha? Mabait naman siya, hindi lang halata. Kaya makikita natin ito, but you do not give them things that's needed, what does it profit? I mean, walang silbi. Okay, thus also, faith by itself, if it does not have works, sabay-sabay po, basahin natin. Thus also, faith by itself, if it does not have works, patay na faith. It profits you nothing, that kind of faith. But someone will say, you have faith and I have works.
Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Hindi na ako kibo about my faith, pero makikita mo sa ginagawa. Alin ang mas mabisa sa dalawa? Now, don't get me wrong. Itong sinasabi sa atin ni James, hindi niya sinasabi na tatrabahuhin mo ang pagpunta sa langit. No. Papaliwanag ko po, mamaya-maya lamang yon. Now, ipagpatuloy po natin. Sabi rito, show me. Tingnan po. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You have believed that there is one God, you do well, even the demons believe and tremble. Marami nagsasabi, basta ako'y naniniwala. Basta itong aking paniniwala. Kahit na wala na akong gawin, basta naniniwala ka sa Diyos. Pero ang sinasabi dito, kahit ang dyablo ay naniniwala na merong Diyos, isang Diyos, at siya nangangatal pa. So, mas mabuti pa siya sa atheist. Yung mga atheist, mga tao na atheist na hindi na nanalig sa Diyos, pero mas mabuti pa itong dyablo na nananalig sa Diyos, pero hindi lamang siya sumusunod sa Diyos. Nag-get nyo ba sinasabi ko? Susundan nyo pa ako. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? So ito i-explain sa atin maya-maya lang. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. The friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot? Sabi yung word na yun, Rahab the harlot. Si Rahab na prostitute. Imagine sa Bible, nare-recognize Rahab the harlot, also justified by works when she received the messengers and sent them out another way. For as the body without the spirit, natatandaan niyo yung figure, spirit, soul, and body. When man sinned, it became empty. Body that has no spirit is a dead body. Ganun po. Nang una, spirit, soul, body. Pero nung nagkasala ang tao, when man sinned, it became empty. At yung emptiness na yun, ang inihahanap ng substitute. Ano na yung mga substitute na inilalagay mo sa iyong emptiness? Material things. Tao, naghahanap ka ng tao na makaka-fill in sa iyo ng iyong emptiness. You look for people. You look for material things. You look for someone or something to fill in the emptiness. Nag-succeed. Have you succeeded in that? Nagkaroon ka ba ng satisfaction? Nagkaroon ka ba ng fruitfulness and fulfillment by putting substitute in your heart? Hindi po ba? Wala. Hindi tayo nagiging fruitful, hindi tayo nagiging fulfilled, maliban na yung Holy Spirit na nawala, una Holy Spirit, and then we sinned, man sinned, and then it became empty. So, inihahanap ng tao ng substitute. Nahanap niya ito ng tao. Ngayon, kahit anong ilagay niya ron, is not fit. Kulang at kulang. Naghahanap ka pa rin. Hindi ka fruitful, hindi fulfilled. So, hahanap ka pa ng iba sa kasino, at kung hindi mo makita sa kasino, hahanapin mo sa kusina. At nakikita natin yung katotohanan ng aking sinasabi. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Yun po ang pinali ng ating pinag-uusapan ngayon. So, ito yung ating nakikita ngayon sa mga advertisement, pag ang mga bagay ay nilagyan mo muna ng real. Halimbawa, real coffee, tunay na kape, mabebenta. Pag mo, true orange, real orange, mabebenta ito. Amen po ba tayo doon? Real leather, tunay na leather, mabibili yan. Real, basta nalagdagan mo ng real thing. It's the real thing. Coke. Mabibili ang Coke. Amen po. So gusto ng tao ang real. Wala naman tao ang gusto ay fake. At ngayon sa ating kapanahonan, napakaraming fake news.
Napakaraming mga fake na bagay, napakaraming fake na faith. Hindi tunay na faith. At ito ang titingnan natin ngayong umaga, itong pinaka-controversial and misunderstood na topic na ito dito sa James. About authentic believer at saka fake believer. Nagigets niyo ako doon. Malalaman mo pagkatapos ng sermon, which one are you? Are you a authentic believer or a fake believer? Kasi ang faith is invisible. But, merong nagmamanifest if you have faith. Hello, nandiyo ba tayo? Amen ba tayo doon? May makikita. Ibang-iba ka na ngayon. Iba na itong nakikita ko sa iyo. Hindi na ikaw yung dati. Ikaw ba yan? Parang kang may lagnat. Parang na iba ka. Alam niyo kung bakit? Dahil kung meron kang faith, may iba ang iyong values. May iba ang iyong priorities. May iba ang iyong perspective in life. May iba. You have that eternal perspective in life. May iba. Hindi maring hindi magkakaroon ng change. Imagine, the Almighty God in you. When we receive Jesus as Lord and Savior of our lives, then the Holy Spirit is in us. And there is no change. That is impossible. That is impossible. There will be change. Amen po. And the entire New Testament teaches that we are saved by faith alone. Sabi po rito sa Ephesians 2 verse 8. Ay ito. Okay, please read it with me. Basahin po natin. Okay. For by grace you have been saved through faith. Once again. Okay, one more time please. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. For by grace you have been saved through faith in Jesus Christ. And that not of yourselves, it is the gift of God, actually not of works, lest anyone should boast. There is no boasting in heaven. Wala. Now, and then, what is grace? For by grace you have been saved through faith. What is grace? Grace is God giving us what we need. Ang grace po ay binibigay ng Diyos sa atin ang ating kailangan. Ang ating kailangan ay ang kanyang pag-ibig. Ang ating kailangan ay ang kanyang kapatawaran. So, ang grace ay unmerited, undeserved, unearned. It is a gift. Binigay sa atin ng Lord as a gift. God gave us what we need. And what we need is God's love. Yun ang kailangan niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. One more time. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Nagsuffer siya upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya, ano ang pinag-uusapan natin dito? Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, by grace you have been saved through faith. Ang sabi naman ni James, ang faith without works is dead, is not enough without works. Nagagets niyo ako? So it seems na parang ang Bible ay nakakaroon ng contradiction. At ginagamit ito ng mga kulto. Ginagamit. Kasi sabi niya, see, kayong mga Christians ay fake kayo ng faith at ayaw ninyong gumawa ng kahit na ano, pero ang faith ba ninyong yan ay magliligtas sa inyo? Kaya mga minamahal ng Panginoon, alam ko pong kayo ay chesong-cheso. Okay. Pero nais ng Panginoon na tayo ay i-remind na ang faith without works is dead. Amen po. Titingnan natin dito, himayin natin dito sa Galatians chapter 2 verse 16 at saka James chapter 2 verse 24. Titingnan po natin itong dalawang ito. Okay, Galatians chapter 2 verse 16. Okay. Knowing that a man, okay, let's read it please. Knowing that a man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Sometimes, pagka ako po ay yung masyadong eager na mag-share ng salvation, I am normally misunderstood. They misunderstood that what I am teaching is very hard.
to understand. Napakahirap pala ang maging Christian. O mahirap pala ang maging apo ng pastor. Mahirap pala ang maging anak ng pastor. So, nami-misunderstood yung truth. Nami-misunderstood yung tunay na purpose ng salvation. So, this morning, yung pong ating titingnan, why I do not want to waste any more time. Kinakailangan po, tayo ay makaunawa, maintindihan natin at maging matatag ang ating standing in the sight of God. Maging matatag ang ating pananampalataya na sa huling araw na tayo. Alam niyo po ba kung ano ang mangyayari sa future? Alam niyo po ba yan? Hindi ko rin yung alam. Pareho tayo. But this is something that I know. Ito ang one thing that I'm sure about. According to your faith, let it be to you. Yun ang sabi ni Jesus. Ayon sa inyong pananampalataya, ito ang mangyayari sa inyo. According to your faith, let it be to you. So mahalaga po ba ang faith? Sabi po sa salita ng Diyos, without faith, you cannot please God. Sa Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible. It is hard. No, it is not hard. It is impossible to please Him. You cannot. It is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is God. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Siya ang nagbibigay ng pagpapala sa mga buong pusong naghahanap sa Kanya. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos dapat maniwalang siya ay Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala, kanino? Hahanapin mo ba ang nakikita mo na? Isang katanungan. Ano po ang sagot doon? Malakas natin ang sagot. Hahanapin mo ba ang nakikita mo na? Hindi po. Gusto ng Lord na hinahanap natin siya. You shall seek me and find me when you search for me with all of your heart. Kaya sabi niya, ako'y hahanapin nyo at masusumpungan kung ako'y hahanapin nyo ng buong puso. Knock, it will be opened. Ask, it will be given. Di po ba? Kaya sabi niya, and you seek and you shall find. Parehas lang. Sa New Testament, sa Old Testament, pareho lang sinasabi. Gusto ng God, hinahanap natin siya. At ang paghahanap natin sa Kanya ay buong puso. Pwede po ba kayo makatin sa church sa Sunday? Tingnan ko po, pag may panahon po, pupunta. Pag may panahon. Sa Diyos. Pag may panahon. Kung mautas ka na at humarap ka sa Diyos, sabi mo, ikaw, naka-attend ka ba ng church? Wala po akong panahon. Sabihin ng Lord, wala rin akong panahon sa iyo ngayon. Amen po po tayo doon. Nakakuha niyo ba sinasabi ko? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ay nandito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, yung excitement ko na lubos nung makita ko kayo muli. Sa tagal ng aking pagkawala, 6 weeks ba naman na hindi tayo nakita. Na hindi man lang ako nakapag-share, pasilip-silip lang ako sa inyo sa internet. At ngayon nakikita na tayo. Ang laki ng kagalakan ko. Hindi lang yon. Sinamahan pa ako ng family ko sa aeroplano pa uwi. Kasabay ko sila. At sila ay nandito. Ngayon kasama natin sumasamba. Hindi po ba? Hindi po ba? We have my family with me. To worship God in spirit and in truth. God has been blessing my family. Kahit kami broken family. But God has been blessing my family. At narito ang mga apo ko, mga grandchildren ko, cum laude, gumagraduate, natataas ng grade. Wala ako sa tabi nila. Ako'y nasa tabi ninyo. Pero ngayon po, i-English ako ng kaunti. Amen po ba? Amen po. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen po. Now, dito po makikita natin, who is right? Sino ba ang tama dito? Si James o si Paul? They're both right. Pareho po silang tama. Hindi na sabihin, contradiction ba yun? Sabi ni Apostle Paul, ni Pablo, sabi ni Pablo, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang sabi naman ni James, ang faith ninyo na walang gawa ay patay. So who is right? Pareho po silang tama. Ang pinag-uusapan, ang sinasabi ni Apostle Paul,
ay ang problem ng legalism. What is legalism? Ito po ang legalism. The problem of legalism is this. I got to keep all the Jewish law and regulations to be a Christian. Halimbawa po, hindi ka kakain ng puset. Hindi ka kakain ng banagan, ng lobster. You're not going to eat yung mga sugpo. Marami pa naman akong stock ngayon doon para sa aking mga apo. Pero hindi ka kakain ng baboy. May lechon, hindi mo kakainin ng lechon. Nasa harap mo yung lechon, tatakam-takam ka sila. Sila kain ng lechon. Ikaw hindi ka makakain ng lechon dahil bawal ang baboy. Bawal ang walang kaliskis. Bawal ang pusit. Bawal ang alimasag. Ang alimango, bukas magkakaroon kami ng alimangong matataba. Sabihin, bawal yan. Sinong kakain nun? Di ako lang. Kasi ako lang ang nakakaintindi na ang nilinis ng Diyos, huwag ituring na marumi. Amen po? So tayo, hindi tayo dapat share ng salvation dahil Gentiles tayo. Pero ngayon, kasama na tayo. At tayo, adopted children of God. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? To God be the glory. Amen po? They're fighting two different enemies. But they are both using the word works in different ways. Works. So that's why when I share the gospel, what Lolo is sharing is so hard. Napakahirap ang sinishare ni Lolo. Napakahirap maging Christian. Napakahirap maging apo ng pastor. Napakahirap maging anak ng pastor. But that is not true. God make it simple. God make it easy for us. Maya-maya lang, papaliwanag ko po. Pinagaang ng Diyos. Wala na tayong maraming orasyon. Wala na tayong marami pang ritual na gagawin para tayo maligtas. Ginawa na ni Jesus ang kailangan nating gawin. To God be the glory pagharap natin sa Kanya. Wala na. Ginawa na niya. It is the finished work of Christ. That is what we are trying to share to most people in the world. In the Philippines, everywhere I go, everywhere, even to the natives of Kalinga and natives of Baguio, the Ifugaos, sa Mindoro, sa mga Mangyans, yun po ang aking sinishare, yung sinishare ko sa inyo, God made it simple for us because our God is a simple God. Sino nagkagawang sophisticated than God? Tao. Pinahihirap ang requirement ng God. Pero yun ang reason kaya namatay siya sa cross to make it simple for you and me. Ginawa niyang simple ang ating kaligtasan. Amen po? Naniniwala ba kayo na ating Diyos ay simpleng Diyos? O sino nagko-sophisticate ng God? Di tao. Tao nag-aaway-away, tao nagpapahirap. Tinan nyo. Because of your belief in your God, then pasasabugin mo ang isang church, pasasabugin mo ang isang restaurant, you will kill people dahil sa iyong belief, sa iyong God. See, ang religion po, ang tendency natin, tayo ang maging tama, sila ang maging mali. Ang religion can be summarized into one word. Do. You have to do something for God. Amen po? Pero ang Christianity can be also summarized into one word. Done. For all the things He has done. Sabi ni Jesus, it is finished. O doon sa Hebreo na salita, tetelestai, it is finished. Nagampanan na niya. Tinubos na niya tayo. Iniligtas na niya tayo. God took care of our sins. All we need to do is believe. Why is it so hard to believe? Because we trust in ourselves. We don't trust the Savior. We don't trust God. Amen po. Kaya nahihirapan tayo dahil ang tiwala natin ay sa sarili nating magagawa at naniwala tayo kay Lola na nagsabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Naniwala tayo doon. Pero ang totoo nun, napakabuti ng Lord. Ginawa niya ang hindi natin kayang gawin. Amen po? So, Paul uses the word works, he's talking about Jewish laws, while James is talking about lifestyle of Christians. Yung estilo, yung lifestyle ng Christians. Amen po. Si Paul focuses on root of salvation. What happens inside me, internally,
what happens inside me. But James focuses on fruit, not root. Fruit, bunga. By their fruit, sabi ni Jesus, by their fruit you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala mo sila. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanilang gawa, makikilala mo sila. Ang kanilang faith, makikilala mo ang kanilang faith, ang kanilang pananampalataya. By their fruit, you shall know them. Apostle Paul is talking about root of salvation, but James is focusing on fruit of salvation. Yung pong nagmamanifest sa ating buhay. Nag-iba na ang iyong values. Amen po. Nag-iba ang iyong priorities in life. Nag-iba ang iyong perspective in life. Jesus said, by their fruits you shall know them. Paul is talking about how to know you're a Christian. How to know. While James is talking about how to show you're a Christian. There must be something that is going on in your life. Nabago po ang aking pananaw. Dati, uuwi lang ako sa Pilipinas. Nung nasa Amerika ako, makarinig lang ako ng tilawak ng manok, hinahanap ko kung nasaan yung manok. Kahit anong klaseng manok, basta natilawak. Gusto ko umuwi sa Pilipinas para lang ako mag-derby, para ako magsabong. Kasi po, ako haling na haling sa sabong bago pa ako pumunta sa Amerika. Pero ngayon, ang tingin ko po sa mga sasabungin malagkit-lagkit na adobo. Talaga po, totoo, napakasarap niyan. Pagka yan ginataan mo yan, tapos dinikdikan mo yan ng sili. Alam ko, naglalaway na kayo. Mamaya na ako magkukwento. Pero yun ang tingin ko sa sabungin kasi po yung matandang tinali, pag yan napalambot mo ng napakalambot, malagkit-lagkit ang laman niyan, napakasarap. Yun palalambutin mo ng kalahating araw. Paul is talking about passages on faith alone, how to become a believer. See, James is talking about how to behave as a believer. So, it is not a contradiction. Amen po. Hindi contradiction. Okay, basahin po natin muli yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Okay, let's read it. Okay, tingnan po natin yung mga naka-highlight. Let's take a look at this. For by grace, you are saved by faith. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift. Ang gift hindi binabayaran. Ang gift hindi pinagtatrabahuhan. Ang kaligtasan po natin, gift ng Diyos, kaloob ng Diyos. Amen po? Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Jesus. At hindi ito dahil sa inyong mga gawa, walang dapat ipagmalaki ang sinuman. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Ulitin nyo, not of works. Yan ang tunay, not of works. One more time. Not of works, lest anyone should boast. Okay. For we are, eto na yun, matapos kang masave, for we are His workmanship, obra maestra tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay. Obra maestra. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath prepared even before the foundation of the world. Inihanda na niya nung una pa na ang good works. Pero tinan niyo yung preposition na yan, ang sunod-sunod na yan. By grace, number 2, through faith, at pangatlo, unto good works. Isa pa. By grace, through faith, unto good works. Yan ang ating salvation. Baliktarin mo yan, you're in trouble. Sasabihin mo rito, unto good works, para ka masave, may problema tayo doon. It is an insult to God. Insulto sa Diyos. Alam ng God na hindi natin magagawa. God knows. We cannot do it. It is not possible for us to obey the law. Sino sa inyo rito po ang nasusunod niya ang lahat ng kautusan ng Diyos? Pakitaas lang po ang kamay ng pinakasinungaling. Wala. Tapos makakarinig ka ng preacher na sumpain ka, yung halos yung makasalanan, ikaw na makasalanan, magsisi ka na, gumulong ka dyan sa lupa. Pero ang totoo nun, all have sinned and fall short of the glory of God.
Walang makakatupad kahit isa. So anong ginawa ng God? Siya mismo ang umako. Siya mismo ang namatay para sa atin. At tapos bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya alam niyo po yung Christians, hindi na yan mahihirapan mag-forgive. If you have authentic faith, kung tunay ang iyong faith, hindi ka mahihirapan mag-forgive. Hindi ka mahihirapan na ibigin ang hindi ka ibig-ibig, the unlovable. It is not hard to love the unlovable. You can accept without approval. Pwede nyo tanggapin dito, hindi nyo naalalaman, no? Pero may katabi kayo dyan, killer. Hindi ako nagbibiro sa church na ito. Killer yan, katabi nyo. Pero parang anghel. Napakabait na katabi nyo. Ang dami na niyang pinatay. Huwag kang magluloko. Baka mapadamay. Hindi, joke lang. Nagbait na, hindi mo na mahalata. May hard killer na nag-a-attend. May drug pusher. Kasama ko lagi, actually. Drug pusher. Ang Panginoon, pag binago ang isang tao, higit pa ito kaysa dati. Amen po. Marami akong experience dyan. Nakita ko po kung paano binabago ng Diyos. Ako po ang living testimony. Pagsasalita ko, laging may mura. Hindi naman po ako mag-anak ng Duterte, pero pareho kami. Matuwa't magalit, nagmumura. Ang mga anak ko, ay talagang tunay na tunay. At ako nagturo ng pagiging barako. Pero napakabuti ng Diyos. Nung makakilala ko kay Lord, isinyer ko sa kanila. Hindi sinabi, Dad, may lagnat ka ba? May respeto. At salamat sa Diyos. Ang mga apo ko naririto because they respect me. And they love me because the Lord loves us. To God be the glory. Amen po. You cannot put it not in order. By grace, through faith, unto good works. One more time. By grace, through faith, unto good works. One more time. By grace, through faith, unto good works. You cannot interchange that. Yan ang order. Yan ang dapat na order. We're saved by accepting God's gift. Nung tinanggap natin ang gift ng God, then we are saved. But how do I show I am a believer? Well, we'll talk about 5 things now. Number 1. Real faith is not just something you say. Kaya ang umpisa rito, ano ang pakinabang? What does it profit, my brethren, if someone says he has faith? Sabi lang niya yun. Pero hindi nakikita sa kanyang gawa. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can that kind of faith save him? Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinabi ng sino man sa siya, may pananampalataya? Alam niyo, madali lang magsalita, hindi ba? Madali lang, puro salita lang. Pero hindi naman nakikita sa gawa. Tulad ng sabi ko, mabait naman yan eh. Hindi lang halata. Amen po. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na may pananampalataya na hindi mo nakikita sa kanyang mga priorities. Hindi mo nakikita sa kanyang perspective. Hindi mo nakikita sa kanyang mga values. Hindi mo nakikita sa kanyang love nagpo-flow. Amen po. So what does it profit? It profits nothing. So it doesn't say may actual faith ang taong ito, kiniklaim lamang niya na meron siyang faith. But it doesn't show. Well, let me give you the warning of the Lord Jesus Christ in Matthew 7, verse 20 to 23. Let's take a look. Tingnan natin itong warning ng Panginoong Jesucristo. Ang fake sa lupa lang. Sabihin mo nga, ang fake dito lang sa lupa. Fake is only on earth. You cannot carry fake in heaven. You cannot fake God. Amen po, hindi mo mapepeki si Lord. Nasabi dito, therefore by their fruits you will know them. And then he added, Jesus Christ added, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Not everyone. In that day, many will say to me in that day, pagdating ng araw, magsasabi sa akin, Lord, Lord,
Have we not prophesied in your name? Kami po nag-prophesy sa iyong pangalan. Have we not prophesied in your name? Cast out demons. Nag-cast out pa ng demons in your name. And done many wonders in your name. Ito po ang itong masaklap. Basahin niyo po. And then, okay, one more time please. Okay, ready, go. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. I never knew you. Hindi po ba ang sakit nun? Na-discover mo, na akala mo, all the while you are thinking that you have faith, all the while you are thinking that you are saved, but when you face the Lord, sasabihin niya sa iyo, I do not know you. Depart from me, you doer of lawlessness. Ang saklap, di ba? Ewe po ba? Kaya, kung sakali man na tayo ay marirebuke, if ever, in our lifetime, if ever, we will hear the rebuke of the Lord, it must be now. No, not in the future. Hindi yung haharap na tayo sa Diyos bago natin malalaman na hindi pala na tayo kilala. Wala pala tayong relationship sa Kanya. Yung pala ay wish ko lang, pero hindi pala totoo. Amen po. Now, what value is this kind of faith if you keep on telling everybody about your faith and you don't have any involvement at all? Wala kang hindi ka kabahagi sa mga gawain ng Panginoon. Number 2, real faith is not just something you feel. Hindi ito yung nararamdaman mo. It is not about your emotions. Amen po. Yung sasabihin mo yung, ako'y nagpipray, damang-dama ko, niyakap ako ng Panginoon. Katulad nga kanina, ano po, si Pastor Mami, inoperahan yung mata niya, pinalitan yung lente ng mata, tinuklap, tapos nilagyan siya ng bagong lente ang mata. Bawal mabasa. Sabi ko siya, sige, ako magsashampoo ng buhok mo. So, kumuha ko ng unan, inihiga ko siya doon sa may lababo. Pagkatapos kumakanta-kanta ako, tingnan mo nga iyan. Asawa mo pastor na, beautician pa. Kasi masamang mabasa. At sa isang Saturday, yung kabilang mata naman niya ang papalitan ng lens dahil siya may cataract. Amen po. So, mga minamahal ng Panginoon, it is not something that you feel. Yung emotions mo, sentiment mo about yung mga tao na nahihirapan po. Kawawa naman. Na-COVID ang buong mag-anak. Pagkatapos sabihin niyo, anong ginawa mo? Hello, nandiyan ba tayo? Kawawa naman. Namatay lahat sila sa COVID. Tapos takot na takot ka naman, ikaw ay ma-COVID din. Tignan niyo po, sabi dito sa James chapter 2, verse 15 to 16. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed, and be filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Ano yung pakinabang? Halimbawa po, nakakita ka ng kapatid na babae o lalaki, nakita mo siya walang maisuot na damit, tapos wala siyang makain, pagsasabihin mo, sige po, umayo na kayo, mainitan nawa kayo, at kayo nawa'y mabusog. Wala ka naman binibigay na pagkain. Amen po. Natandaan ko po, ang COVID ay kasagsagan, at meron nilang tayong mga kapatid dito na na-experience ang sinasabi ko. Sasabihin namin, maglagay po kayo ng upuan doon sa harapan ng inyong pintuan. Dahil kami po, ay may dadalhin po kami doon pagkain. Minsan, sopas, minsan po, nilagang itlog o pritong itlog, yung breakfast, lunch, dinner, dinadalahan. Amen po? Ang sarap na may COVID, di ba? Meron kang breakfast, lunch, dinner. Okay. At dinadala yan ng ating mga kapatiran, inire-risk nila ang kanilang buhay. Nung panahon yon,
hindi pa masyadong kilala si COVID. Alam niyo, nung hindi pa kilala si COVID, napakaraming mga rules, napakaraming ipinagagawa sa atin ng gobyerno na nakakapeste kaysa COVID. Napipeste ka sa requirements pero hindi naman na-solve. Wala namang nakasolve ng problema, kundi umakyat pa rin ang umakyat. Wala namang nasosolve yung puro bawal to, bawal yun. Talagang typical na Pilipinas eh. Bawal tumae, bawal umihi, bawal pumarada. Lahat bawal. Pero mga minamahal ng Panginoon, marami tayong natulungan. At alam nyo, wala kayong kamalay-malay. Hindi nga kayo ang dumalo sa kanila, pero kayo kabahagi. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pong tithes ninyo, kasama yon. Ibinibili natin yun ng bigas. Binibili natin yun ng mga dilata, ng mga noodles, itlog, sardinas. At pagkatapos yung pong inilalagay natin doon sa kanilang mga upuan, nakasurvive at ngayon kasama na niya rito, yung may COVID na nandiyan sa tabi nyo. Amen po. Amen po. So, hindi ito yung nararamdaman mo lang, you feel sorry about them, but you're not doing anything. You're not even part. Alam niyo, ang taong self-centered, ang taong focus sa kanyang sarili, ang pinakamalungkot na tao. If you're so self-centered, if you're selfish, you're the loneliest person in the world. Kasi ang pinakamasarap talaga, yung ikaw ay nakakapagpasaya ng kapwa mo, nakakatulong ka sa kapwa mo. Amen po. Amen po ba tayo doon? Kasama ko pa ba kayo? In 1 John chapter 3, okay, verse 14. We know that we have passed from death to life. Okay. Ito po, malalaman mo that you are saved. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. Merong umuusbong sa iyong kakaiba. Hindi mo mapigil ang sarili mo na ikaw ay maging concern sa mga kapatiran. Nagigets niyo ba ako doon? Because we love the brethren, he who does not love his brother abide in death. See, yun ang change na mangyayari sa iyo. Dati hindi ka loving, dati ikaw ay deadma. Dati you don't care about people around you. But now, once you are saved and the Holy Spirit of God is in you, there's a change all of a sudden. Amen po. Nung ako'y nasa Amerika pa, nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, ang $20, hindi ko yan basta maalpasan. $20, that's a big amount. Hindi ko yan basta mai-release. Hindi ko yan basta maipamigay. Pero ngayon, mga minamahal ng Panginoon, higit pa doon. Higit pa doon. 100,000 maaari maipamigay na iaayuda natin ang ganong amount. Hindi po tayo nagbibilang sa ganon. Ang pinakamahalaga sa atin ay buhay, hindi ang kayamanan. Amen po. Mahalaga sa atin na itutulong natin. Believe ako doon sa mga nasa Texas, na minsan gumagastos po kami, sinasabi, wag na po yan, maraming matutulungan yan sa Pilipinas. They know. Na yung bawat perang ginagastos namin, alam nila na yung matitipid namin, marami ang matutulungan sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Amen po. In 1 John chapter 3, verse 17, but whoever has the world's goods, nasa iyong lahat yung world's good, and sees his brother in need and shuts up his heart from him. Sinarahan mo yung puso mo sa kanya. Pero meron kang maibibigay, meron kang makakain, pero hindi mo iniintindi sila. Shuts up your heart from him. How does the love of God abide in him? Paano mo masasabing saved ka? Paano mo masasabing genuine ang iyong faith? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? When you hold back your tithes, ang ibig sabihin doon, ang hino-hold back mo, yung ating kapasidad na makatulong tayo sa iba. Na maabot natin yung marami pang mga tao na hindi naaabot ng gobyerno dahil ang gobyerno natin ay nagigipit din. Nagigets niyo sinasabi ko? Meron tayong mga gamot. Pag meron po diyang nagkaroon ng high blood, nahirapan, meron po tayong gamot. Meron tayong titingin sa inyo. Meron tayong nurse, meron tayong doktora na naandito na makatutulong po sa biyaya ng Panginoon. Napakabuti ni Lord, amen. Hindi ko po sila pinaghahanap. Sila ay dinala dito ng Diyos.
upang tayo sama-sama na magampanan natin ang pag-ibig ng Diyos, dadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa church. Hindi sa palakihan, hindi sa pagandahan ng church. Ito po ay nasa pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa puso ng bawat isa. Ang higit na mahalaga na makita natin sa church. Amen po. Real faith is generous. It wants to give. Gusto nilang makibahagi. Gusto nilang mag-impart ng mga dalahin na ito. Amen po. Ito pa ang isa. If you have real faith, if you have authentic faith, genuine ang iyong faith, you want to fellowship with believers. Who are your friends? Sino ang mga kaibigan mo? Mostly believers or unbelievers? Sino ang tropax na laging kasama mo? Who are the people that you're around with most of the time? Believers or non-believers? Sino ang kachat mo sa iyong chat room? Believers or unbelievers? Dito makikita, because once you have that authentic faith, ang faith mo ay tunay, genuine ang iyong faith, gusto mo makipag-fellowship sa mga kapatiran. Kasi madali ang pag-uusap ninyo. You have things in common. Nagigets mo ba ako doon? Amen po ba? Nung nasa stage si Pastor Jay, at ako'y naandito, kung mag-usap kami, kuminsan po ay biyaheng Baguio. Ay ibig sabihin, ganun kahaba ang aming kwentuhan. Kuminsan naman biyaheng Pagudpod. Ang haba ng usapan namin. Walang tigil ang aming pag-usap. Why? Because we have things in common. Ang kanyang interest ay aking interest. Ang interest ko ay kanyang interest. Ang concerns ko ay kanyang concerns. So, marami kami na pag-uusapan, maraming mga sensible things ang aming napaplano, at naririto siya para makibahagi sa mga dalahin ng church. Nag-gets mo ako doon? Amen po. Siya ang may-ari ng kumpanya ng dialysis sa Amerika. Maraming states ang nasasakupan nito. Siya ang may-ari noon. At ano bang anak? 4 states na ba o 5? 4 na states na ang kanyang nasakupan. So pwede nang tawaging nationwide ang kanyang negosyo. At mga minamahal ng Panginoon, balak niya magtayo rito sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing naway maano ang kidney niyo para kay ma-dialysis. Hindi naman po. Hindi naman ganoon. Okay? Pero ang sinasabi ko ay gusto niya magtayo rito para makatulong din sa mga kapatiran. Actually, nagparating na siya ng isang dialysis machine. Nandito na. Mga minamahal ng Panginoon, sama-sama tayo sa ating pagtugon. Sama-sama tayo. Okay? Let's join hand in serving God. See, we have gifts and talents. Alam niyo yung gifts and talents na nasa inyo? Pag ginamit niyo yun, hindi kayo mahihirapang mag-serve. Amen po. Just try it, hindi mahirap. Kasi noon, parang sa akin, ang mag-preach, napakahirap. Para sa akin, ang mag-Bible study, napakahirap. Hindi ko nga maintindihan ang Bible. Pero alam niyo, nung nagsimula ako makakilala kay Lord at ginaguide niya ako, hindi mahirap. Pag nag-umpisa akong mag-share, ikaw ang mapapagod sa akin. Parang hindi ako makatigil. Kaya huwag kang magpapakita ng interest sa akin, abutin ako ng 1 o'clock. Huwag kayo yung sobrang, wow, pinalakpakan niyo ako ng pinalakpak, hindi na ako titigil hanggang 1 o'clock. Amen po. Biro lang yan. Pero totoo. Okay. If I don't feel like helping other Christians, ito po. Amen po. Sabi dito sa James 2:17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Sabay-sabay po, basahin po natin. Okay. Thus also faith by itself, if it does not have works, ito'y hindi sick faith, ito'y dead faith, patay na pananampalataya. Amen po. So it is not about what you say, it is not about what you feel, and real faith is not about something you think. Hindi yung iyong iniisip, yung iyong palagay, yung intellectual faith, trip mo lang yung faith. It is a topic
to be studied and to be argued about. Pagtatalunan natin yung tungkol sa faith. Amen po. Intellectual faith. Sabi rito sa verse 18 ng James chapter 2, but someone will say, you have faith and have works. Ano susunod na word? Show me. One more time. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. There got to be something na may deliver ang iyong faith. Meron po tayong makikitaan, meron pong magmamanifest sa atin, hindi mo mapipigil yon. Meron. Meron at meron. Kung tunay ang faith. Tapos kung ikaw ay nakahulikip-kip lang, kawawa naman sila. Ha? Nagkasakit silang lahat? Paano kaya yung makakaawa naman? Awa ka ng awa, wala ka naman ginagawa. Amen po. It's time to move on. It's time po na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating pananaw tungkol sa tunay na faith. Amen po. Makitaan tayo. Amen. Ang real faith, you can't see faith. Okay? Sabay-sabay po. You can't see faith, but you can see the results. Makikita mo yung results ng aking faith. Exactly dito sa church, nakikita mo yung results ng aking faith. Maski po ako nasa ospital, nagbubuo ako ng sermon, nagagawa ako ng mga teachings. Sabi ng doktor sa akin, alam niyo po, ang nakikita ko po sa inyo ay pagkainip. You are bored dito sa hospital. Sabi ko, Dok, hindi po ako nabobored. I'm not bored. Look, I have my gadget here. Nandito pong lahat. And I'm doing my sermon and teachings dito. Nakikita ko ang kabutihan ng Diyos sa mga nurse. Nakita ko doon sa mga nurse, compassion. Sa halip na ako'y matakot na ako'y maaaring mamatay anytime, ang nakikita ko po doon ay kagandahang loob ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Amen po. You can't see faith, but you can see the results of faith. Amen. Amen po ba? So if I say, I believe my health is very important. Katulad po yan. Do you believe that your health is very important? Amen po. O, do you believe that your personal health is high priority in your life? Do you believe? Do you believe? Amen po. Tanong, do you eat right? Priority nga ang health mo. Gusto mo mga ang kalusugan mo. Pero tama ba ang pinagkakakain mo? Aroy. Amen po. Amen po. May diabetes, umattend lang ng birthday, nilanta ka ng leche plan. Nilanta ka yung matamis na ube. Nag-birthday lang, nilanta ka yung ice cream dahil paborito niya yung ice cream. Nagagets naman sinasabi ko. Now, do you eat right? Do you exercise? Nag-exercise ka ba? Kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan, mag-exercise ka, may magmamanifest sa iyo. Amen po. Magkakaroon ka ng tamang kapahingahan. Amen po ba tayo doon? Magtitake ka ng vitamins. Nakikita nyo, meron kang regular na check-up sa iyong doktor. Amen po ba tayo doon, mga minamahal na Panginoon? Hindi maaaring sasabihin mo, mahalaga sa iyo, tapos wala ka nang ginagawa sa mahalaga sa iyo. Amen po. Nagigis ba sinasabi ko? Katulad ng isang nanay, anak, kaya ako nagtatrabaho ng puspusan para yung overtime ko. I work overtime. I overwork myself. You know why? Because I love you. Yeah, Mom, you love me? Yes, I love you. Who is my coach? Hindi niya masagot. Kailan kami nanalo, nag-champion yung aming team? Hindi masagot. Kailan ang aking graduation date? Hindi masagot. Sasabihin mong you love, pero wala kang time. Pag sinabi mong you love, ang love ay ini-spell yan. T-I-M-E. What is the spelling of love? T-I-M-E. Love. You have to give time. Amen po. Kaya kung talagang tunay ang love, you will spend time. T-I-M-E. Amen po. So, ang mga believers, nakakaroon sila ng confusion kung ang faith nila ay tunay o hindi. Kasi, ang paniniwala nila, okay, reviewin natin ito. It's not about what you say. Okay. Ano pa?
It is not about what you feel. Gets you ako? Okay. It is not about what I think. Number 4, ang real faith is not about something that you believe. Even the devil believe and he tremble. Nagigets niyo ako? So, hindi yan about doon. Kung ang tunay na faith ay magmamanifest, real faith is something that you do. Yun po ang tunay na faith. You do things out of your faith. Amen po. So this time, ito po, binigyan tayo ng example dito. So James chapter 2, verse 20 to 24. Okay, let's take a look. Pasok na tayo sa real faith ngayon. Yung tiningnan natin hanggang 4 na tiningnan natin kanina is about what is not faith. Now, ito titingnan natin, what is faith and what should we do with it? Now, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father? Si Abraham po ang father of faith. Okay. So, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Alam niyo sa Genesis 22 verse 9 to 17, ito yung kay Abraham na naghintay siya, ang pinrami sa kanya ng God, magkakaroon siya ng anak. Ang pangalan niya dati, Abram. Pagkatapos, pinangalanan siya ng God ng Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham, father of many nations. Hindi po ba? Tapos, pag tinanong mo, ano po ang pangalan ninyo? Abraham, father of many nations. Oh, marami po ba kayong anak? Ilan pong anak ninyo? Wala. Hindi ba? Wala siyang anak. So, God promised him when he was 75 years old na magkakaroon siya ng anak. So, nagtagal bago pa siya nagkaroon ng anak. Tapos, nung nagkaanak siya, 100 years old na siya. So, ilang years siya naghintay para magkaanak? 25 years? Imagine. Kung may pinangako ang Diyos sa iyo, tapos you waited 25 years bago mo ma-experience yung promise ng God. Alam niyo, may purpose ang God para sa delay. Kung bakit nadi-delay ang promise niya. Dahil gusto niyang ikaw matuto ng patience at saka trust. Magtiwala ka sa Kanya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Sabi rito sa Tagalog po, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan, saan? Sa sarili mong karunungan. It will fail you. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. At siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak. In all your ways, acknowledge Him. How will you acknowledge God in all your ways? Paano mo siya sasangguniin sa lahat ng iyong balak? How? Paano po? Hello, kausap ko na po kayo ngayon. Saan? Paano mo gagawin na sinasangguni mo ang Lord sa lahat ng iyong balak? How? Prayer. Prayer. Give us this day our daily bread. Patnubayan niyo po kami sa aming paglalakbay. Pag-ingatan niyo po kami sa aming venture. Pag-ingatan niyo po kami sa aming negosyo. Panginoon, magbigay ka ng sign. Dapat ko bang gawin itong negosyong ito o hindi? Sa ating kapanahunan ngayon, ang economy natin, pabulusok. Ang presyo ng langis, patuloy na tumataas. Nagigets naman sinasabi ko. So, pahirap ng pahirap ang buhay. Bago kayo makarating dito, ang pamasahe. Lalo kung kayo nanggaling doon sa mga lugar na nasa gitna, katulad ng mga Pasinaya, yung mga lugar na nasa gitna ang pabahay, bago ka makarating dito, napakamahal ng pamasahe. Amen po ba, mga minamahal ng Panginoon? Kailangan natin ang wisdom ng Panginoon kung paano natin i-handle ang ating pananalapi. Kung paano tayo maging steward ng mga blessings ng Panginoon. Kung paano tayo ay mabawasan, makakop up tayo sa kahirapan. Paano? Magtatanim. Pastor, wala naman po kaming backyard, maliit pa ang aming looban. Nagigets nyo? Meron ba kayong sampayan? Opo. Pako, maglagay ka ng sampayan. Manghingi ka ng mga
mga basyong lagay ng tubig. Yun ang lagyan mo ng lupa, lagyan mo ng ipa. Meron tayo rito may kiskis, humingi ka ng ipa. Maghanap ka ng mga taing baka, maraming baka dyan. Tapos, pagaluhaluin mo yan. Magtanim ka ng kamatis, magtanim ka ng sitaw. Mga naman ng Panginoon. Totoo yan, sinasabi ko sa inyo. Kung sabihin walang lupa, kasi yun, maliit na paso lamang na ibibitin mo, ay pwede ka nang may lupa. Amen po. 30 days may harvest na. 45 days may maha-harvest ka na. Hindi po imposible na matugunan natin kung merong wisdom. Amen po. Amen, mga minamahal ng Panginoon. Pwede tayo ay maging good steward. But, kung hinahanap mo lagi, good time. Hindi, teka muna ha. Ano ba lumabas ng nakaraang linggo sa loto? Naku, malapit na akong tumama. Loto. So, tayaan mo ng loto. Tumaya ka ng tumaya sa loto. Naubos ang pera sa loto. Tumaya sa wedding. Okay, may batang napanaginipan, 7, 18, ganyan. Okay. Nauubos ka sa game of chance. Ayaw mo yung talagang pinaghirapan mo. Nagigets siya, sabi ko, mahapakabuti ng Lord. Gusto ng Panginoon na makita natin yung katotohanan ito. Wisdom ang kailangan natin. Ways of the wise and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen po. So dito si Abraham, nakita natin dito yung kanyang mga dalahin. Dito sa Genesis 22 verse 9 to 17, yung pong matagal niyang hinintay yung kanyang anak. 75 years old pa lang siya nung impinrami. So after 25 years, nagkaroon siya ng anak. Tapos nung binatilyo na yung anak niya, mahal na niya yung kanyang anak. The only son, only begotten son ni Abraham, si Isaac. Hiniling ng Diyos na yung kanyang anak ay ihandog niya sa altar. So ialay niya yung kanyang anak. So, si Abraham po, sumunod siya sa Diyos. So, and they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac. Iginapo si Isaac para ihandog niya sa Diyos. And he bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. And then, eto na, and Abraham stretched out his hand, and he was about to kill his son. Pero patinan niyo po, mga minamahal ng Panginoon, paano natin masasabi na si Abraham, ang laki ng tiwala niya sa Diyos. Prior to this, si Abraham, sinabi niya doon sa kanyang mga tauhan, maiwan muna kayo dito, pupunta kami doon sa isang dakong lugar at maghahandog kami kay Yahweh. At ako at aking anak ay magbabalik sa inyo. Alam niya na pagka ginawa niya yun at sinunod niya ang Diyos, hindi mangyayari na mawawala ang kanyang anak. Pag inialay mo sa Diyos, ang pinakamimithi mo, ang pinakamamahal mo, ang pinaka-treasure mo, and you offer that to God, mga minamahal ng Panginoon, ibe-bless ka ng God. So, but the angel of the Lord called to him and said, Abraham, Abraham. Sabi ni Abraham, here I am. O sabi sa nito, do not lay your hands on the lad or do anything to him. Huwag mo siyang sasaktan. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Ngayon nalaman ko na hindi mo pagkakait ang iyong kaisa-isang anak na pinakamamahal mo. Naando na ang kanyang paningin sa kanyang anak. Pero sabi niya, alam ko na ang puso mo, nakilala na kita. Kaya sabi niya, since you fear God, sabi niya, and Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught on the tip of its horn. Nandun yung wild na tupa, na yung kanyang sungay, meron pa namang tatanga-tangang tupa na masasabit pa sa siet. Kung hindi God ang nag-provide noon sa kanya. Ang ating God ay Jireh, provider. Jireh, God provider. Amen po?
God provides. Ipoprovide tayo ng ating mga pangangailangan. Kaya nung ibinigay niya ito, sinabi niya, so Abraham went and took ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. And then, eto ngayon, sabi rito, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide, Jireh. Okay, provider. And he said to the day, in the month of the Lord, it shall be provided. Gagawin ng Diyos. Then the angel of the Lord called to Abraham second time out of heaven. Ito sabi sa kanya, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done these things. Dahil ginawa mo ito. Dahil hindi mo winithhold ang pinakamimithi mo, ang pinakamamahal mo na tinetreasure mo ng higit pa sa akin. Dahil ito ibinigay mo, eto ngayon, I will bless you. In blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heavens and as the sun which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. Purihin ang Panginoon. Amen po. Hindi natin kayang i-outgive ang Diyos. The more na tayo ay nakikitaan, sabi niya, tingnan ko nga, bigayan tayong dalawa, bigyan mo ko, bibigyan kita, bigay ka, bibigay ako. Hindi natin kayang talunin ang Panginoon sa bigayan. Amen po. Okay, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi yan para magbigay kayo, okay? Hindi po. Ang tinutukoy ko sa inyo, ang tinuturo ko ngayon ay principles ng God. Kaya dito, ang nakita rito ay yung faith ni Abraham. Kaya ang sabi niya, but do you want to know, O foolish man, verse 20 to 24, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works, faith was made perfect? And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Imagine, tawagin ka ng Diyos na ikaw ay kaibigan ng Diyos forever. I mean po, dito nandito sa 2 Chronicle 20 verse 7. Sulat na lamang ninyo. 2 Chronicle chapter 20 verse 7. You see then that man is justified by works and not by faith only. Pinakita sa buhay ni Abraham. Amen po. Si Rahab, ito naman, verse 25. Likewise, was not Rahab the harlot? Pag binabanggit yung pangalan niya, may karugtong kaagad. Rahab, the harlot. Si Rahab na prostitute, isang masamang babae. Justified by works when she received the messenger and sent them out another way. Okay, tinan niyo po ang story nito sa Joshua chapter 2, verse 9 to 11. And said to the men, I know that the Lord, tingnan niyo po, bakit sa prostitute pumunta yung mga spy? Pinai-ispiyahan yung Jericho. Bakit doon nagpunta sa prostitute? Para po hindi mahalata. Kasi ang mga strangers, mga taga-ibang lupain, they come in and out doon sa kwarto ni Rahab. Kasi siya nga ay isang prostitute. So, sabi rito, etong sabi ni Rahab na prostitute, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Takot na takot sa inyo ang nandito sa lupaing ito. For we have heard, pakinggan nyo, tinan nyo, basahin nyo. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. Tatandaan nyo yung pinabukan niya yung dagat? And when you came out of Egypt and what you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Kaya takot na takot sila sa mga Israelita. And as soon as we heard these things, our hearts melted. And neither did there remains any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Your God. Now therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness. Sabi niyo, I've shown you kindness. Pag nagpakita kayo ng kindness sa mga stranger,
Pag nagkakita kayo ng kahabagan sa mga tao, amen po, nabibless ang Panginoon sa iyo. And that you also will show kindness to my Father's house and give me a true token. Siya at ang kanyang sambahayan naligtas. Pero yung kanyang faith na yun sa God, nakita sa kanyang work, yung pong example na ipinakita dito. At sa Hebrews 11, verse 31, kasama siya sa Hall of Faith. Sabi po rito, by faith, sabay-sabay, let's read it. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Tinanggap niya sa kanya at itinago niya. At nung hinanap sa kanya, sabi niya, umalis na sila. Tapos nung umalis na naghahanap, pumunta siya sa bubong at sinabi niya, sige, tumakas na kayo, pagbaba ninyo rito. Kasi yung bahay ni Rahab, nasa tabi ng wall. So nung bumaba sa wall, sinabi niya, doon kayo sa bundok at huwag kayong bababa doon ng 3 araw. Pag nagbalik na yung humahabol sa inyo, at saka kayo bumalik sa inyong lugar. At ganun nga ang ginawa nila. At nung lusubin nila itong Jericho, mga minamahal ng Panginoon, si Rahab at ang kanyang sambahayan ay naligtas, hindi sila kasama sa pinatay. At si Rahab, na andito pa siya pa ang pinagmulan ng lineage humanly ni Jesus. Magtataka ka, bakit pinipili ng Panginoon ng mga lola na pagmumuluan ng lahi, salinlahi ni Jesus? Kung sino pa yung prostitute. Hello, nandiyan ba kayo? Siya, ha? Si Jesus ang galing doon sa lola niya, prostitute? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang kasalanan, pinagtagumpayan ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ipinakikita ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa atin. Amen po. At tingnan natin yung profile ni Abraham at saka nitong si Rahab. Tingnan ninyo. Pagmasdan natin kung anong kaibahan ng dalawang ito. Tingnan nyo. Totally different ng dalawa. Si Abraham ay lalaki. Abraham is a man. Si Rahab is a woman. Ibang-iba. Okay. Abraham is Jewish. Samantarang itong si Rahab, Gentile, hentil. Si Abraham, patriarch. Si Rahab, prostitute. Si Abraham ay somebody. Si Rahab is nobody. Abraham is a major character while Rahab is a minor character. Pero mga minamahal ng Panginoon, hindi tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ay lahing mayaman, kung ikaw ay lahing edukado, kung mataas ang iyong pinag-aaralan. Hindi tinitingnan ng Diyos. There's one thing in common kay Rahab at saka kay Abraham. Their faith in God led them to action. Ang kanilang pananalig sa Diyos ang nagtulak sa kanila na umaksyon sila ng may pananampalataya. Mga minamahal ng Panginoon, napakabuti ni Lord. Amen po. Sa mga darating na araw, ang makikita ko, mga Christians na kabahagi ng plano ng Diyos sa HTBC. Hindi na kayo magiging church-goer lang. Sisimba ka ba? Hindi ka naman. Saan ka sisimba? Doon. Sa church na iyon. Hindi na gano'n sasabihin mo. Saan ka ba? Doon sa church namin. Hindi na sa church na iyon, kundi sa church namin. You belong to the church. You belong to HTBC. Kasama ka na sa mga membership, kasama ka na sa mga discipleship, kasama ka na sa plano ng Panginoon na mapagtagumpayan natin ang mga naninirahan dito sa bayan ng Naik. Amen po. Hindi man tayo nasa politics, pero mababago natin ang heart ng mga tao, mababago natin ang puso ng mga tao sa biyaya ng Panginoon. Pag tinanggap nila si Jesus, ang banal na Espiritu ang papatnubay sa bawat isa sa kanila. Amen po. Amen. So ito ang nais ng Panginoon na maging buhay sa ating puso. Sa 2 Corinthians 13:5, sabi niya, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Sabay-sabay. Test yourselves. One more time. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless, indeed, you are disqualified. Amen po. It is impossible that we have the Almighty God in us and it will not change us.
If I say, do you believe God? What will you say? Ano sabihin niya? Kayo ba ay naniniwala sa Diyos? Abay, oo naman, itong palang taong ito naman. Oh, okay. So, sinasabi na, pinag-uusapan natin, kung naniniwala ka sa Diyos, kung nananalig ka sa Diyos, may makikita ka sa iyong mga gawa. Amen po. May makikita sa iyong mga pananaw. Amen po. Kaya, ikaw ba ay tunay na Christian? Ikaw ba ay tunay na mananampalataya? Ikaw ba ay tunay na nagtitiwala? Yun ang pinakamahalaga. Pag ikaw ay nagkasala at paglabas mo ay namatay ka, are you still going to heaven? Teka muna. Mag-iisip kang mabuti. Pag tinanggap mo ang Panginoon, subukan natin, Akwel. Manalangin po tayo ng pagtanggap sa Panginoon. Kayo po mga naririto. Sambitin niyo po itong panalangin na ito ng buong puso. Ang kininyo na leading ko sa inyong ito ay kayo mismo ang nagpe-pray. Sabihin niyo, manalig kayo, sambitin niyo yung panalangin ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin na walang kapantay. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak, siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo para sa akin. At sa pamamagitan ng aking pananalig sa Kanya, ay nakamtam ko ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Say this prayer. Lord Jesus, I receive you as my Lord, my Savior, and my King. Guide me, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Nung sambitin niyo yung panalangin na yon, ang promise ng God ay ito. And this is the testimony. Ito ang patotoo, and this is the testimony that God has given us eternal life. Sino nagbigay ng eternal life? God. And this life is in His Son. Binigay ng Diyos ang eternal life at ang eternal life nasa Kanyang anak. Binigay ng Diyos, ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. At ang susunod, ng verse 12 niyan, He who has the Son has life. One more time. He who has the Son has life. One more time, please. He who has the Son has life. Amen po. He who does not have the Son of God does not have life. So if you receive, then you have life. Nasa iyo na ang Panginoon na siya magtuturo sa iyo. At tapos sa verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Ito yung promise. How can you miss this promise? Amen po. So pag nakamtam natin yung promise ng God, we have eternal life. Amen po. Verse 12, He who has the Son has life. One more time. Okay, mas malakas. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. And these things, the Bible, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know, present tense, that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Amen po. God made it simple for you and me. Amen po. Kaya ngayong umaga, nasolve ang ating dilema. Meron tayong kasiguruhan sa puso natin, assurance. He who has the Son has life. Sino po ang nasa Kanya? Si Kristo ngayong umaga. Pakitaas ang kamay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Makita-kita tayo sa langit. Amen. Pagdating ng araw, sama-sama po tayo doon. Amen po. Pakabuti ng Panginoon. God bless you all. Praise God.